pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Good morning mga kaibigan. Good morning. Again, welcome sa ating palatuntunang Diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Ito pa rin si Pai Hilario, makakasama nyo hanggang mamaya alas 10 ng umaga. At tayo magkwentuhan, magbalitaan, kung may mga pagkakataon yung mga kababayan natin, alam nyo, total nanonood kayo. At nagko-comment din lang kayo dito sa ating page.
sumali na kayo dito sa ating talakayan. Sumali na kayo para masaya tayo. Oh. Yung mga opinion natin, ilabas natin. Yung mga nararamdaman natin sa pamahalaan, ilabas natin. Sa ganun hindi tayo nagkakaroon ng di ba? Wala tayong dinadala. Magandang umaga bago tayo mag-umpisa sa ating palatuntunan. Magandang umaga. Babati muna ako sa mga kaibigan natin. Magandang umaga po sa inyo. At maraming salamat. Patuloy kayo sumusubaybay dito sa ating palatuntunan. Magandang umaga kay Vicky Hyongko. Nakikinig na sila ngayon. Kay Maria Charito Dosado. Kay Maisha McBride. Kay Gemma Cariñas, Lori Mariano, Mercedita Panesa, Beth Villalon, kay Melo Bertucio ng Lucena. Hello. Kamusta na dyan sa Lucena? At isang araw, wapansel ako dyan. Ngayon, nung mga nakakarang araw, mga kaibigan, kumalma na. Ngayon, parang sa Batangas, normal na. At pinapayagan ng bumalik yung mga kababayan natin doon. Pwede na tayong magbalik sa normal, At mamayang madaling araw, maghahatid ako. Maghahatid ako ng mga umalis sa Batangas. Babalik na sila. Kasi nababalitaan natin, yung iba hindi pa makabalik. Sapagkat napakaalikabok sa kanilang mga tahanan. Napakaalikabok, lalo dyan sa Taal. Yung mga kababayan natin, yung kanilang mga bahay, talagang hindi pa, kahit na pinapayagan na silang bumalik, hindi pa rin sila nakakabalik dahil sa napakaalikabok ng kanilang mga bahay. Mga kababayan nga natin sa Talisay, at dyan sa Agoncillo, sa Laurel, talaga namang ang mga bahay halos lumubog sa asphalt. Talaga namang ang kakapal. Bago mo malinis yun, talagang mahirap. Marami sa ating mga kababayan napirwisyo talaga dyan sa pagkakasabog na yan ng bulkan. Magandang umaga kay Ma'am Tani Guevara. Good morning si Sir Tony. Good morning sa iyo. Kay Jim Ramos. Kay Rebecca Santiago. Good morning. At sana yung mga kababayan natin dyan sa Batangas medyo mabalik na sa normal. Ngayon, paano ang gagawin doon sa mga kababayan natin na pinaalis doon sa pulo mismo? Alam nyo, yung pagtira dyan sa pulo, napakadelikado dyan. Nung araw pa, pinagbabawalan na mga tao dyan na tumira. Pero dahil nananahimik naman ang bulkan, wala namang walang ibinibigay na banta, na panganib ng pagsabog. Kapag ka nalilingat ang pamahalaan, wala namang talagang nagmo-monitor, yung mga kababayan natin, bumabalik dyan. Unti-unti nagtatayo ng kanilang mga bahay. Dyan gumagawa ng mga hanap buhay. Pagka magkakaganon, paulit-ulit lang mangyayari. Dahil yung bulkan na yan, sa malaon at madali, sasabag uli. At sa isang araw, ay magbibigay na naman ng pahiwatig ng pag-aalboroto. Mauulit na naman ba? Marami na naman bang... Sana, yung mga kababayan natin, kung mabibigyan din lamang kayo ng pamahalaan ng alternatibo na tirahan at saka pagkakakitaan, wag na kayong mag-isip na bumalik pa dyan sa pulo ng Bulkang Taal. Yung sinasabi ng mga eksperto, wag nating kalilimutan na yung buong bulkan, yung buong lawa na yan, talagang bulkan yan. Sa ilalim yan, bulkan yan. At nagbibigay ng panganib yan sa mga nakatira sa paligid. Tinutukoy natin, andyan ang Taal, San Nicolas, Lemery, Agoncillo, Laurel, Talisay, yung mga nakapaligid dyan. Ngayon, sa mga barangay na nandun sa gilid ng lawa, partikular sa Lucena, yung kabila ng bundok, mapanganib din ho doon. Sana, yung mga kababayan natin, kung hindi kayo mapipigil na bumalik sa inyo, inyong mga tirahan, partikular doon sa mga nasa tabi ng lawa,
lagi kayong magbantay. Lagi kayong magbantay. Pagka nahandyan na ang panganib, huwag na nyo hintayin na kayo'y, huwag nyo nang hintayin na kayo'y puwersahin pa ng pamahalaan. Ngayon, yung pulo, sana talagang totally wala nang manirahan dyan. Kung may pupunta riyan, fine, dahil sa turista at sa mga mag-accommodate sa mga turista, yung mga nag-anabay, pero huwag kayong tumira dyan ng pirmihan. Magandang umaga kay Ma'am Tani Guevara. Yan. Kay El Marie Casimiro, ganun din kay Edna de la Cruz. Kay Edna de la Cruz. Ngayon, sana po, ito namang sa akin, paalala lang sa mga kababayan natin na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal. Pero tapos na tumakalma ang bulkan, sana wag na siyang mag-alboroto ulit. No, ha? At magkaroon tayo ng mahaba-habang panahon na pananahimik. Pagka tahimik yung bulkan na yan, tahimik din ang buhay ng mga kababayan natin. Walang panganib. Kasi yung mga kababayan natin, partikular sa Taal, sinasabi nga ng isang kaibigan ko, hindi pa sila makauwi. Ang ali-alikabok, napakakapal ng asphalt. Kung nangyari sa Talon, nangyari din yun sa San Nicolas, nangyari sa Demery, sa Talisay, sa Agoncillo, sa Laurel, ganun ho yun. Ganun din ang nangyari doon. Baka mas malala pa. Kaya ngayon, tahimik na, unti-unti ay naglilinis na sila ngayon, bumabalik na sa kanilang mga tahanan, sana mabalik na sa normal. Pero, sana ang lokal na pamahalaan maging mahigpit sa monitoring tungkol sa mga nagbabalak manirahan muli doon sa pulo. Problema yon. Sapagkat sa mga taong yan, tsak na magbabalak bumalik sa kanilang mga tahanan sa pulo, ano ang gagawin ng local government siya? Siguro, dapat pumasok dyan ang national government kung paano naman mabibigyan o provincial government kung paano naman mabibigyan ng shelter yung mga taong yan kung hindi na babalik doon sa pulo. Meron tayong mga kababayan, meron tayong nagsasabi, nagbabalita na meron namang mga lugar na magaganda sa ibang lugar. Sa Mindoro lang, ang daming lugar na po pwedeng mabigyan ng tahanan at hanap buhay yung mga kababayan natin dyan. Magandang umaga kay Connie Malaran, kay Ben Padla. Good morning po sa inyo. Ngayon, isa pa sa mga issue ngayon na hinaharap o pinag-uukulan ng pansin ng ating pamahalaan ay yung gusto ng Pangulong Duterte na i-terminate yung kasunduan sa Visiting Forces Agreement. Sinasabi nung iba, ano ba naman ikayang presidente na yan? Dahil lang sakinan sila yung visa ni US visa ni Bato de la Rosa i-terminate mo na yung BFA. Ngayon, dahil sa sinabi nyo ng Pangulo, ultimo ito mga nagpanayang rally na di umano ang gobyerno daw ay tuta ng tuta ng tinutuloy sana ang Pangulo. At sila pumapabor na sa BFA. Hindi maintindihan itong mga nagraraling ito. Hindi maintindihan kung sa pula, sa puti. Siguro sila mismo hindi nila alam kung anong gusto nilang puntahan. Basta ang gusto nila mag-rally. Mag-rally. Siguro may pagka nagra-rally, may nagpopondo. May nagbabayad. Kumikita yung mahaba-baba. Yung mahaba-baba. Ngayon, gusto nilang questionin. Gusto nilang questionin yung sinabi ng Pangulo. Ngayon, ano dahilan? Bakit ba talaga nagbitaw ng ganong salita ang Pangulo? At ngayon nga, inaasikaso na. At sa pag-aasikasong yan, ang military, tsaka ang nagpoproseso kung paano tayo kakala sa Visiting Forces Agreement. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, ng mga aksyon, nagpapahiwatig ng ating pagkala sa Visiting Forces Agreement, may naririnig ba kayong reaksyon sa US? Wala. Ngayon, hindi nakakahulugang hindi nila iindahin yun. Iindahin uno na yun. Yung pag hindi nila pagkibong yan, saywar lang yan.
Dahil pagkatotoong magagawa ng Pangulo yan without the concurrence of Senate or Supreme Court, malaking kawalan niya sa Estados Unidos. Sa totoo lang. At ako naniniwala na hindi papayag ang Estados Unidos na mawala itong Visiting Forces Agreement na ito, yung BFA. Kailangan nila Pilipinas. Kailangan nilang maging kaibigan ng Pilipinas. Kaya lang, may mga ugali, pag-uugali yung mga politiko sa Estados Unidos na akala mo, saklaw na saklaw at nasasakupan nila tayo. At naniniwala sa mga maling impormasyong ibinibigay sa kanila ng mga taong kumakalaban sa kasalukuyang administrasyon. Yun lang ho problema dyan. Ngayon, totoo ba? Alam nyo, yung Visiting Forces Agreement, ang tanong dyan kaya ba? May kakayahan ba ang Pangulo na kumawala sa Visiting Forces Agreement without the concurrence of the Senate? Iyon isang malaking tanong. Isang malaking tanong. Pero, pag-aralan natin, bakit sinabi ng Pangulo yun? Totoo ba na dahil lang sa isang visa na kinansila? Visa ni Senador Bato de la Rosa, kinansila? Magiging dahilan na para kumawala ang Pilipinas at pagdesisyon ng Presidente na kumawala sa Visiting Forces Agreement? Hindi yun. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ho nun ay yung nakikitilalang pagtrato ng Amerika, ng Estados Unidos sa Pilipinas. Iniisip nila sa ginawa nilang aksyong yun na tayo ay saklaw nila. Tayo ay under nila at wala tayong sariling soberenidad. Mali ho yun. Mali ho yun. Kaya nagsalita ng gano'n ng Pangulo. Kaya lang, ang tanong dyan, magagawa ba ng Pangulo yun on his own without the concurrence of Senate? Alam niyo, yung Visiting Forces Agreement, kung hindi ako nagkakamali, para lang tayong sumali nun sa Rome Statute, na kung saan na gumawa ng International Criminal Court. Hanggang ngayon nga, hindi pa maintindihan ng Korte Suprema, hindi pa nila ma-resolve yan kung valid yung ginawa ng Pangulo na kumawala tayo sa Rome Statute dahil sa nabubwisit siya doon sa mga leader nun. Gusto pang imbestigahan ang ginagawa ng pamahalaan tungkol sa crime against humanity raw, doon sa mga extrajudicial killing na isinusupply noong kanyang mga kalaban sa politika. Naniniwala yung mga tarantado. Di mag-iimbestiga. Nagalit ang Pangulo. Kumawala ngayon. Ang tanong, valid ba yung pagkawala na yon? Hanggang ngayon, hindi pa ma-resolve yan ng Korte Suprema. The Supreme Court has yet to resolve that case. Whether yung pagkawala natin o pagtalikod natin o pagtiwalag natin sa Rome Statute ay valid o hindi. Alam nyo kasi, minsan, kahit sa mga batas natin, nagkakaroon ng konting, pag nagmamadali sila. Alam mo ang isang batas, pagka ipinapasa ng Kongreso, ipinasa sa Senado, at naaprubahan, nagkaroon ng BICAM, conference, inaprubahan, lahat, pinirma ng Pangulo. Ang isang mandatory requirements yan, mga kaibigan, para maging isang ganap na batas, ay ma-publish sa official gazette. Kailangang ma-publish sa official gazette. Para din namang ang isang tao mag-claim ka ng anong bagay, magpapalit ka ng pangalan, magpapalit ka ng nire-require siya ng batas at ng mga government offices na yung action mo ay ipapublish mo sa mga publikasyon with national sa mga dyaryo.
Para malaman ng publiko na ikaw ay merong balakin na magpalit ng pangalan, manahin mo yung ganito mga pag-aari, na walang naghahabol, yung para maging valid lahat ang mga aksyon mo. Ganon din sa batas. Ganon din sa batas. Kapag ka naging batas yan, inaprubahan, para malaman ng tao, kahit na hindi naman makakarating sa kanila, ipinapublish yan sa official gazette. Dahil mandatory requirement yun ng batas para ang isang batas maging valid. No? Ngayon, hindi nila ginawa yun. Nasilip ng Pangulo yun. Ngayon, ayun. Kaya siguro, ang Korte Suprema, because of those instances, ang mga shortcomings ng nakaraang mga administrasyon, hindi nila ma-resolve ngayon. Valid ba o hindi? Yung pagtiwalag ng Pangulo. Ngayon, kamusta naman? Alam nyo, kamusta naman itong sana ma-resolve agad yan. Para hindi naman nagkakagalit na yung mga iba't ibang mga magkakalaban sa politika. Laban-laban eh. Habang hindi nagdidesisyon ng korte, nagiging issue. Nagiging issue. Kaya ba ng Pangulo na tumiwalag, bumitaw sa visiting forces agreement without the concurrence of Senate? Sana ma-resolve yan kung sakasakali. At ako naman, gusto ko lang ipaliwanag yun, yung kasing ginawa ng Estados Unidos sa pagkansela sa US visa ni Bato de la Rosa, hindi naman personal yun. Insulto yun sa Pilipinas kasi. Insulto sa buong Pilipinas yun. Hindi lang dahil sa personal individual. Hindi insulto yun sa individual. Dahil yung kino-question nilang ginampanan ni Bato de la Rosa tungkol sa paglaban niya sa illegal na droga, kampanya yun ng gobyerno, hindi kampanyang personal at na personal ni Bato de la Rosa. Hindi niya ginawa yun in his own individual capacity, kundi bilang representante ng pamahalaan, bilang hepe ng Philippine National Police. Representante siya ng gobyerno doon. Dahil sa ginawa ng Estados Unidos, yun ay insulto, hindi sa pagkatao ni Bato de la Rosa, kundi insulto yun sa Pilipinas. Kaya nagagalit naman ng Pangulo. Minsan yung mga Amerikano na yan, nasobra yan, nasobra. Akala mo sila mga kung bagay tingin nila sa sarili nila, sila talaga siga eh. Na hindi pwedeng kontrahin na sino man. Minsan nagdidesisyon sila, lalong-lalo na yung mga ungas na senador na dyan sa Estados Unidos. Maraming loko-loko dyan eh. Maraming loko dyan. At saka sila magulo rin. Two-party system lang yan sa kanila. Democrats, Republican. Parang dito sa atin nung araw, nationalist at liberal. Ngayon, multi-party dito sa atin. Maniwala ka na, lalong magulo rito. Kaya sana ma-resolve yan ng ating Korte Suprema para na sa ganun malaman natin, magiging valid ba yung gagawin ng Pangulo o hindi. Sa ganun, para kung sakasakaling valid, tignan natin kung ano magiging reaksyon ng Estados Unidos. Alam nyo kasi minsan sinasabi ng Pangulo, maybe it gets worse before it gets better, kumbaga. Kumbaga salita sa ibang mga sa Batangas lang, ganito salita. Dapat siguro yung maglabo muna bago maglinaw. Magkalabo muna bago maglinaw. Hayaan mo maglabo. Ano ibig sabihin nun? Magkagulo, maglaban-laban. Magkakaintindihan yan kung sino tama. Hayaan mo muna maglabo bago maglinaw. Magkakaintindihan. Minsan tinatanong na marami mga tao, tama ba yon? Tanggap ba ng mga Pilipino yon? Minsan, alam nyo, yung mga ganung bagay, hindi man gusto ng tao yon, pero normal na nangyayari yon. Normal na nangyayari yon. Kasi, pagka naglaban-laban, talaga maglalabo.
Pero, pag hindi mo naman titindigan yung palagay mo, tama, ano ang silbi mo? Kung maduduwag ka naman, tindigang ilaban yung palagay mo, tama. O di, hahayaan na lang ba natin manatili yung mali? Kinakailangan maglabo. At saka magkaintindihan. Kinakailangan talaga ganon. Pagka ang isang leader ng bansa kasi, walang lakas ng loob, tatag ng kalooban, na ilaban yung palagay niyang pinaniniwalaan niyang tama, wala siyang kwenta. Wala siyang kwenta. At ang isang pinuno ng isang organisasyon, ng isang bansa, mandatory na sa kanya yan. Obligado siya magdesisyon. Tama o mali, kinakailangan magdesisyon ka. At ilaban mo yung desisyon na yan. Ganun yan. Pagka hindi mo kaya yung ganon, mabuti pa, bumaba ka na sa pwesto. Wala kang silbi pagka ganon. Magandang umaga kay Ani Quiñones, kay Rowena Manalansan ng Malabon, kay Rosine Gregorio Forio, Leonardo Bal, Leonardo Bal, this morning. Kay Abraham Mina, kay Efren Abrigo ng 13, kay Nanay Nelia Gutierrez, good morning po, Lolo. Gumaganti si Nelia. Good morning sa iyo, kay Kukay Tarayo, kay Sunny La Chica, good morning. Kay Chris Abanag, Sally Dumay, kay Abner Burgo, kay Gloria Tugas, magandang umaga. Ganun naman mga kaibigan. At sana, yung mga isyong yan, maresolbahan agad upang sa ganon ang ating bansa makasulong kung saan tayo dapat sumbulong. Mawala na yung mga ganyan-ganyang usapin na nagpapabaga lang para sa ating kaunlaran. Para sa lalahanin nyo, ang dami mga kaibigan na mga proyektong gusto matupad ng Pangulo. Sana yung mga proyektong yan ay hindi na maabala ng iba't ibang mga issue, no? Na umuusbong na minsan yung mga isyong yan, mga wala namang kwenta, gawa lang ng ng mga gustong mang-intriga sa pwesto ng nakaupo sa Malacanang. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Magpapaalala muna tayo. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang pinarito. Hello Philippines, hello world! Dito sa Spears Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagpatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Bay Hilario. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Spear Cyber.
Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Diretsa dito sa Spear Cyber TV. Ito pa rin si Bahay Hilario kasama nyo. O siya nga pala, kailang mga nakakarang araw, lumitaw. Buhat daw sa China, sa Wuhan. Itong coronavirus. Noong una, parang nabasa ko to, binabaliwala ko lang. Ngayon, medyo malalaki na balita. Kaya lang, habang nakikinig ako ng balita, mga kaibigan, mukhang exaggerated naman yung aksyon. Napag-alaman ko, nagbasa ako ng isang artikulo, yun naman daw coronavirus na yan sa hot temperature tsaka sa alcohol, using alcohol, namamatay yung virus. Namamatay. Totoo ba yun? Yun. Ewan ko dito kay Pia. Tumakbo. Namamatay daw sa hot temperature at saka sa alcohol, namamatay naman. Mag-iingat po tayo mga kaibigan. Ngayon, ang laki-laki ng balita. Ang laki-laki ng balita na, pero kung mapapansin nyo, sa mga nagpa-check-up, mga chinek-up nilang mga Chinese national na pinaghihinala ang infected nung virus, pinauwi din nila. Wala naman. So, ang ibig sabihin, hindi man siya epidemya, hindi naman siya, di ba? Napakalala. Pero nakabibigay ng ganun pa man. Nakakatuwa May nagsasuggest pa na mag-angkama rin, magkaroon ng national laboratory tungkol sa coronavirus. Ano kaya iniisip ng mga kababayan natin? Itong mga magagaling na nasa Kongreso, gumawa na naman kayo ng pondo na parang yung alam nyo ito hindi naman ako sa nakikialam pero nung sumabog ang bulkan noong 1965, marami ko nakakausap ng mga taga Batangas. Higit na mas malakas. Higit na mas malakas ang sabog at mas malubha ang dinanas nila sa pagsabog ng bulkan. Hindi sila umalis. Hindi sila umalis. Natapos ang pagsabog. Tumahimik. Nagbalik sila sa normal na buhay. Hindi nila iniwan yung Pero ngayon, sumabog. Walang laba. Wala namang ganong namatay. Pero makikita nyo ang gobyerno. Ang daming ginawang mga akala mo, magugunaw ang mundo kung umaksyon. Ang tanong ng iba, bakit? Bakit ganun? Overacting na kata ang dating kung bakit ganun ang pagkilos. Sabi ng mga nakakausap ko, kasi gusto nila ikang makagawa ng senaryo para makapagdeklara ng state of calamity. Para yung calamity fund, magamit nila, kakanain na naman ng mga politiko. Kasi sinasabi nila Noong 1965, talagang umuulan ng apoy. Talaga namang nanonood sila. Pinanonood nila bulkan. Hindi sila natinag. Hindi sila natinag. Hindi sila umalis. Wala naman. Naku mo yung matay. Kaya naman, di namatay. Ganun lang yun. Pero, hindi ganito kalaki ang issue itong nakahuling pagsabog. Hindi ganito. Ang sabi tuloy ng marami, at hindi maiwasang isipin, kaya daw ganun, ang gobyerno, kasi gusto, partikular na ang local government, makapagdeklara sila ng state of calamity. Pagka ganun, libreng-libre sila na kanain yung calamity fund. Samantalang yung mga ibinibigay naman sa mga evacuees, nanggagaling naman sa mga iba't ibang organisasyon, hindi naman nanggagaling sa gobyerno. Ang totoo, pinupolitika pa ng ibang mga politiko, lalong-lalo na yung mga barangay. Pakakainin lang na hindi naman sa kanila nanggagaling. Yung mga donasyon, hinihigpitan pa. At kailangan may pirma pa yung tarantadong barangay. Ang
Ang ibig ko lang sabihin dito, pumasok bigla sa isip ko, na i-relate ko dito sa coronavirus nito. Masyado kayong overacting. Ano ang motibo nyo sa pagkaganyan ng ginagawa nyo? Kumaka na agad, pumapapil agad yung ibang mga ano. Wala na ba kayong naiisip kung paano magkakapera? Mga buwa kayo ng ina nyo, isipin niyo na nga. Wala namang masyadong malubang epekto rito, yung coronavirus. At sinasabi ng ilang mga eksperto, hot temperature at alcohol, namamatay yung virus. Pero kung pag-aralan at ilabas sa mga balita, tinatakot nyo mga tao. Tinatakot ang mga tao kung ano-ano mga pinapakita. Sa China, talagang ganun sila. Talagang ganun sila ron. Ultimo yata, sawa, cobra, kinakain nila. Oo. Talagang ganun, marami silang mga iniimbentong mga ang dami-dami na ngang tao ron sa China. Ang iniisip pa kung paano kakain ng mga aphrodisiac. Nangyayari tuloy kung ano-ano mga virus ang nakukuha nila sa mga hayop. Puro siya kalakahayupan dun eh. O di, limitahan nyo lang sila rito. Pero tayo rito, huwag tayo magulo. Masyado yung tinatakot ang mga kababayan natin. Pagkatapos, sa bandang huli, pinalabas sa ika, wala naman. Pero nung ibugay yung mga balita, akala mo matatakot ka. Anong motibo ito? Hindi naman nilalabas sa mga media yan eh. Nang ganong kalaking mga andating, nang walang pakikipagsabwatan sa mga ilang mga opisyal, na nagbibigay ng impormasyon at senaryo. Wala. Di totoo yan. Kaya nga mga balitang yan, bayad pa eh. Para palakihin eh. Para magkaroon sila ng enough ground to declare. Ano naman? Titirahin nyo na naman yung mga pondo sa kalamidad. Meron ikang epidemya. Gagawa na naman kayo ng mga eksena. Yun ang nasabi ko. Masyado yung ino-overactingan yung mga yung mga lumalabas sa balitang. Ang totoo, maliit lang naman. Kung kumaka na agad, may mga proposal agad sa Kamara, kinakailangan National Laboratory para sa mga ulul. Ganon. Nakakatuwa. Nakakatuwa kayo. Nakakatuwa. Sana, kung kayo yung mga ngasiwa din lang, ayusin na naman yan. Ayusin nyo. Hindi yung hindi yung lahat ng mga aksyon nyo ay nahahalata na meron kayong mga hidden agenda. Meron kayong mga hidden agenda na magkapera. Alam mo yun, simula nung wala yung PDAP, lahat na ginawa ng pagkatapos, pagka sumasablay naman, alam nyo dito kasi sa gobyerno natin, ang mga mambabatas at saka ang mga senador, yung mga lahat sila, nasa lower house saka sa upper house, ayaw nilang gumawa ng isang batas that will penalize and will give responsibility to wrong decisions of those people who decides. Pagka nagkamali, baliwala lang, sorry. Ganun lang, dito eh. Wala silang pananagutan sa mga maling desisyon. Wala silang pananagutan sa mga maling desisyon na hindi nila hinahabol. Hindi nila hinahabol. Hindi nila hinahabol yung mga maling desisyon at nagkaroon ng malaking perwisyo sa mga tao. Wala. Ayaw nilang gumawa ng batas to that effect na magpaparusa, na bibigay ng kaparusahan sa mga maling desisyon. Hindi ko sinasabing ikulong, pero kung ang isang public official gumawa ng isang napakalaking desisyon na nakapinsala sa mga tao, dapat i-disqualify na siya sa public office. Wala siyang kwenta. Ganon. Walang ayaw nilang gawin ng ganon. Ayaw silang gumawa ng ganong batas. Halimbawa, gumawa ng maling desisyon, nagnakaw kaya, talagang totally dapat mabilis ang desisyon ng korte. Ang court proceedings mabilis. Pagkatapos, iban na siya sa paghawak ng anumang tungkulin. Kahit maging janitor sa gobyerno, bawal na sa kanya. Dapat ganun eh.
Hindi. Dito, meron nga tayong batas tungkol sa plunder. Plunder pagka 50 million. Pagka 49,999,999 pesos, kulang ng piso. Ayun, wala kang plunder. Sasalubungin ka na ba? Sigabong palakpakan. Ganon dito. Kaya yung mga politiko, ang ginagawang pagdala, unti-unti. Unti-unti. Wala kang mano eh. Wala ritong ganun eh. Kaya dito, malayang-malaya. Ultimo mga issue. Yung coronavirus na yan. Palalabas kung ano-ano mga ipalalabas sa mga social media. Pakitas palalakihin. Pero totoo, gusto lang gumawa na kung ano-ano kabalbalan ng mga yan. Ganon din ang nangyayari dito sa ano. Yung pagsabog ng Bulkantal. Hindi ko kinokontra yun. Hindi ko kinokontra. Sige, bandang sa isa, in a way, tama yun. Pero overacting kayo masyado. Sinasabi ng mga matatanda, nung araw, hindi naman ganyan eh. Biro mo, eskwelahan lang eh. Tagal-tagal walang pasok. Pinalulubhan nila dating ng mga nangyayari. Bakit? Kasi gusto nilang magdeklara ng state of calamity. Pagka na-deklara yun, ang mga tao naman kumpletong-kumpleto naman ang mga pangangailangan. Dahil dagsaan dating sa mga kababayan natin, hindi naman tayo maasa sa abroad. Paano yung calamity fund? Nagdeklara sila ng state of calamity. Antimano, yun ugad ang pasok sa utak ng mga politiko eh. Declare state of calamity. Paano ngayon yung calamity fund? Kinakanaan nyo. Wala kamalay-malay yung mga tao. Dapat yung COA, even the local COA, mabilis kayo sa ganyan. Lalong-lalo na ngayon, pinag-uusapan sa ibang bansa kung anong rango natin sa pagdating sa sa korupsyon. Okay, tuloy tayo mga kaibigan. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kay Dan Ribusa, magandang umaga. Kay Doris Naibel ng Australia. Doris, kamusta na dyan sa Australia? Wala na bang masyadong sunog? Okay na ba? Humuho pa na ba? Kaya Sir Lito Pahardo na nasa Australia din. Kamusta na ho dyan? Sana naman lagi kayong safe na safe dyan sa Australia. Kay Sheila Gomez, kay Galo Agus, magandang umaga. Kay Raquel Sabusido. Kamusta na ba? Wala ba tayong farm tour dyan? Si Raquel Sabusido, director huto ng NAITAS, yung National Association of Independent Travel Agency. Ganun din kay Abner Burgo, kay Miles Ocampo, sa aking mabait na classmate kay Ata Bernardo. Ako sinusunod ko payo niyan eh. Nanay-nanayan ko yan para si Nelia. Kay Robert Nabarosa, magandang umaga. Kay Janice Villar, Norma Transe. Kay Shirley Kanchila, ganon din kay Ani Quiñones. Ganon din kay Joey Boy Ignacio, magandang umaga. Ako naman mga kaibigan, wala naman ako masamang tinapay sa kanila sa mga sinasabi ko. Ang sa akin lang, itama natin. Kasi, minsan may dumadating sa ating bagyo, lindol, ganyan, sumabog ang bulkan. Ang mga kalamidad, mga kaibigan, dumadating yan sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon. Parang kamatayan yan. Pero sana, yung mga opisyal ng gobyerno, na minsan masasabi natin, ang iitim ng budhi nyo, napeperwisyo na nga yung mga kababayan natin. Pero komo ang gobyerno may pondo, ang gusto nyo magpayaman. Samantalahin ng pagkakataon para makakuha ng pera. Sabi nga ng mga mayayaman, if you want to invest, it is better to buy if the blood, it is better to buy if the blood is running on the streets. Sabi nila, it is better to buy, ulitin ko, if the blood
is running on the street. Ano ibig sabihin nun? Pagkatagbagsak ang ekonomiya, magulo, walang katiyakan ng mga bagay-bagay, mamili ka na. Dahil yan, sabi nga, kung naglalabo man, lilinaw yan. Yung panahon ng paglalabo, bumabagsak ika ang presyo, samantalahin mo na. Samantalahin mo na. Pag naglinaw yan, mag-a-appreciate ng value yung mga binibili mo. Yayaman ka. You know ang ibig nilang sabihin. No, ha? Ganon. Katulad na nangyayari sa Marawi. Nagkagulo dyan, nagbakbakan. Ha? Yung ibang mga negosyante, dyan na nakatutok. Natakot yung mga mamamayan dyan, ibebenta yung kanilang mga, sasamantalahin ng mga negosyante, mahilig mag-invest. Para pag naglinaw yan at nakatabangon ulit, ang ganda na ng presyo ng mga property yan. Mayaman na siya ngayon. Ganon. Ha? Ganon. Ngayon, that is investment. Sabi ng mga investor, it is better to buy if the blood is running on the street. Sabing ganon. Ngayon, pagdating sa kalamidad, eto naman, ikumpara natin yung salitang yon. It is better to buy if the blood is running on the street. Nagkaroon ng mga kalamidad. Ikaw ngayon ang Ikaw ngayon ang public officials. Ha? Dapat natulungan mo yung mga tao. At timano, yung iba, sa halip na tumulong, magdideclare agad, state of calamity tayo. Kasi meron siyang nasa isip na pagkukunan ng pera, pero ibibigay niya ba sa mga tao yung pondo na yon para isuporta? Ay hindi, kukuha sila ng mga ipamamalita, gagawa at malaking eksena. Kukunin ang sentiment ng mga tao, yung mga malalaking puso, mga kababayan natin. Eto na, magdadatingan na para tumulong. Mananawagan na sila sa mga magagandang puso. O di dadating ang mga tulong. Pinalalaki nila istorya. Pinalalaki nila eksena. Pero wag ka. Ha? Pero wag ka. Yung pondong nakalaan para sa mga tao. Sa pakikipagsabuatan sa ilang mga nag-ano dyan. Pati sa mga auditor. Niyayari nila. Yumayaman sila sa pamamagitan ng pagdating ng mga kalamidad. Bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan. Kaya dapat dyan, binabantayan din natin yan, mga kaibigan. Kung gusto natin bigyan ng proteksyon, ang ating pera kasi ganito, gusto natin bigyan ng proteksyon, yung pera ng taong bayan, yung kabuhayan ng taong bayan, yung pera ng gobyerno, sa taong bayan yan dapat mapunta. Minamahal yung obra ng mga politiko yan. Oo, minamahal yung obra nila yan. Doon tayo dapat mamulat. Doon tayo dapat mamulat. Sabi nga minsan, hindi ko maiwasan na ikumpara. Kung paano yung mga negosyante, yumayaman, sabi nila, it is better to buy if the blood is running on the street. Pagka nagkakagulo, gumagana na utak ng mga yan. Paano magkakapera sa kabila ng kaguluhan? Ayun, ganun yun eh. Ako nung araw, bata-bata pa ako eh. Nagkagulo sa EDSA. Maniwala ka, mga sundalo, nagsisitakas. Nagsisitakas yung mga sundalo. Meron ako nakakita. Kung sa bagay, patay na yon. Marami siyang pera eh. Kumuha agad ng maraming sasakyan. At nagdala ng mga damit. Civilian clothes. Nakakita niya mga sundalo, nagtatakbuhan. Tumatakas. Oportunidad para sa kanya yon. Binigyan niya ng damit. Bis kayo, bis. Hubad ang mga uniforme. Hubad. Combat shoes, hubad. Ganun. Meron siyang malaking sasakyan. Yung mga uniforme, lagay doon, lagay. Ito damit, suot kayo. Ito sinelas, yan. Balis ka na.
para makatakas yung mga tao. Ano ang kapalit doon? Kinuha niya yung uniforme, combat shoes, pati baril. Pati baril. Kanino ba yung baril na yon? Pag-aari ng gobyerno yon. Yung dala-dala ng mga sundalong yan. Yun ang mga katumbas ng it is better to buy if the blood is running on the street. Namin nga na. Nagkapera. Alam nyo kung bakit? Pinagbili, palihim, underground. Yung mga baril. Saan sinusupply? Sa mga outlaws. Sa bagay, sinasabi ko sa yung tao, patay na. Inatake na rin sa puso. Siguro dahil sa kakakain ng masarap. Ganon ang ginagawa ng maraming. Ngayon, yung mga negosyante, mga politiko, ganon din ang ginagawa. Panahon ng kaguluhan, panahon ng ganon. Kaya tayo dapat magbantay. Kung maaari, yung mga kababayan natin, iwasan natin yung mga ganyang kaguluhan para hindi sila magkaroon ng pagkakataon. Hindi sila magkaroon ng pagkakataon. Sabi nga nung matanda, kanina lang may kausap ako, noong 1965, sumabog ang bulkan, hindi naman kami umalis . Tinatayuan namin yun. Pinanonood na. Alam namin delikado kami, pero hindi kami umalis. Hindi kami humihingi ng tulong sa gobyerno. Ngayon konting kibuti, dito na gobyerno, nakagusto rin makatulong. Pero totoo kakainin yung pondo, nananahimik. Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya tayo, kung dumadanas man tayo ng kalamidad, ang totoo niyan, ang mga taong bayan ang dumadanas. Pero yung mga nakaupo sa gobyerno, gustong-gusto nila yan. Nagkakaroon sila, nakakakita sila ng pagkakataon para palihim na magkapera. Yan mga bantayan natin. Yung mga maiitim na budhi na gawin ng mga politiko. At saka mga namumuno sa atin. Okay, magandang umaga kay B. Linda Villasper, kay Ray Samonte, Eric Enrico, kay Hilin Gueta, at kay Maria Alilio. Good morning sa inyo. Ang bilis pala ng oras, 7 minuto na lang, Joshua. Wala na ba tayong oras? Hindi pa ako nag-iinit dito Pitong oras na lang mga kaibigan, tayo maya-maya magpapaalam. Magkarinigan tayo muli sa susunod na pagkakataon dito sa ating palatuntunang Derechan. Pero alam nyo mga kaibigan, ngayon, itong lipat tayo ng issue. Itong Presidential Anti-Crime Commission, nung isang araw, nagsasalita itong Dante Jimenez. Nagsasalita at tinututulan niya yung ranking ng Pilipinas. 113 tayo out of 180 sa mga pinakakurap na gobyerno sa buong mundo. Pinapalagay niya. Iba naman niya yung korupsyon kaysa sa totoong nangyayari. Yung perception of corruption. Iba naman Bagamat, inaamin niya, kasi ang korupsyon mga kaibigan, may mga maliliit na yan Halimbawa, sa local government. Dito sa Quezon City lang Yung mayor dito, nagbabait-baitan lang Yung Joy Belmonte, nagbabait-baitan lang Dito, maglalakad ka ng gigipiting ka At saka dito, maraming kurap, kahit sa Maynila sa Maynila. Kala nyo, bait-bait ni Isko? Pumunta ka sa BPLO. Kung halimbawa, ang gross sales mo, 600,000. Como ang local government binigyan ng pagkakataon ng partial autonomy. They have the capacity to raise their income
to generate income. Nagdeklara ka ng sales mo 600,000 halimbawa, para yun ang magiging pag babatayan ng pagko-compute ng business permit. Hindi papayag ang mga taga BPLO eh. Ay, hindi ka 900,000. Putrag, isang kinuha yung 300,000 ay dinagdag. Eh di ipapatawan mo ng buwis yung mga negosyante. Batay lang sa sinungkit mo kung saan sabi yung mga figure. Ganun ang nangyayari dyan. Pagkatapos yung ibang mga konsehal, kunyari, nagbabayi ka kami ng rate. Nagbaba nga kayo ng rate, pero yung tax base, yung nilalakihan nyo. Hindi naman totoo. Nilalakihan mo naman rate, pero yung 600,000, ginawa mong 900. Binawa yung sa rate, binawas mo, konti lang, di lalong lumaki yung yung babayaran ng mga tao. Ginigipit nyo mga negosyante. Pag malaki na pera, kung saan nyo dadalhin, kakanain nyo. Ganun yan maliitang korupsyon yan. Maliitan yan. Yan ang mga maliitang korupsyon. Pero korupsyon pa rin yan. Ngayon, ganito. Pinapalagan ni Dante Jimenez yung kanyang ranking natin. Pagdating sa mga pinakakorap na bansa sa mundo. Ito, pinapalagay niya. Pero aminado siya na sa Bureau of Customs, nananatili ang korupsyon. Ganon din sa Bureau of Internal Revenue. Hindi niya maikaila yun. Hindi niya maikaila yun. Bakit nananatili yun masyado? Ayaw ng mga ayaw ng mga taga-customs sa tamang paraan, mga proseso. Ayaw. Gusto nila yung medyo may malabo para mayroong panahon ng aregluhan. Ganon din naman sa Bureau of Internal Revenue. Gusto nila lagi mayroong paraan para sa aregluhan. Doon kumikita. Sino nagbibigay ng pagkakataon sa Bureau of Internal Revenue na pumasok sa aregluhan, sa compromises? Ang batasan, ang Kongreso at Senado. Bakit? Sila'y mga kasangkapan ng mga tiwaling negosyante na ayaw magsipagbayad ng buwis. Kita nyo nga. Tingnan nyo nga, ABS-CBN. Simula. Nabobo ko ngayon. Simulang naupo si Cory. Hindi na sila nagbayad ng buwis. Putragis na yan. Kita mo? Pagkatapos ngayon, mga artista, kung sino-sino, dapat i-renew prangkisa niya. Matigas ang digong. Puro kayo walang hiya Sipin nyo, 1.667 billion pesos. Inutang. Hindi ko sinasabing buwis sa pera pa yung buwis na hindi nila binabayaran. Inutang nila yung kinuha nilang pera. Hindi binayaran. Ipinabura. Isipin mo nga. Pagkatapos, you still have the nerve sasabihin, invoking press freedom, humahabol kayo ng renewal. Ganyan mga kaibigan. Lagi na yan nagagawa sa pakikipagsabwatan sa mga tiwaling negosyante, kasabwat ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kasi yung korupsyon, hindi mo nagagawa ng isang panig lang yan. Hindi nagagawa yung nasa gobyerno yan. Kasabwat yan yung nasa private sector. Yun makukonsummate ang korupsyon. Ganun lang ho yan. Kaya hindi maiwasan yan. Sana lagi nating mabantayan. Ako, para akong para akong sirang plaka Paulit-ulit. Pero hindi ako nagsasawa. Hindi ako magsasawa. Sasabihin ko lagi ito. Kahit sa labas, sa mga forum, sinasabi ko to. Kinakailangan mabantayan. Sapagkat marami sa ating mga opisyal ng gobyerno, kahit yung mga lumalaban sa gobyerno ngayon, pagka minsan hindi maiwasan, binabara ko. Dahil halatang halata na ang mga ginagawa nila agawan lang sa mga oportunidad para nakawan ang sambayan ng Pilipino. Marami yung mga pagkakataon, mga kaibigan, sana mamulat ang mga kababayan natin dyan. Ay aasahan po ninyo, ako, si Bahilario, hindi ako magsasawa. Talagang sasabihin ko lagi ito. Magbantay, maging aware ang taong bayan, bantayan
ang diskarte ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, maging sa national government hanggang sa local government. Nakakalungkot na ngayon. Ultimo sa barangay. Ultimo sa barangay. Puro korap. Mga tao. Well, mga kaibigan, hanggang bukas po, magkarinigan tayo dito sa ating palatuntunan diretsahan. Ito pa rin si Bay Hilario. Magandang umaga. Pero, siyempre, itong kaibigan natin, hahandugan kayo ng awitin. Alexa, good morning. Tignan natin kung di to. Ba't ayaw kumibuto? May sumpong ba to, no, Joshua? Alexa, ayun, umilaw. I didn't hear that. Please try that again. Ayun. Alexa, good morning. Good morning, Ayun. and happy Tuesday. Tuesday gets its name from Tyr, the Norse god of war, known for his bravery, which is good to keep in mind as you soldier bravely forward toward that mountain known as Hump Day. Ayun, Magandang umaga kay Josie Paulino Ladislao. Alexa, can you play the song Portrait of My Love by Steve Lawrence? Portrait of My Love by Steve Lawrence from Spotify. Para po sa inyo mga kaibigan, sa pamamagitan ng awiting yan, ito po si Bay Hilario, muli nagpupugay. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Rodaline Malikat, good morning. There could never be a portrait of my love, for nobody could paint a dream. You will never see a portrait of my love, for miracles are never seen. Anyone who sees her soon forgets the Mona Lisa. It would take, I know, a Michelangelo, and he would need the glow